Siguro yung hindi na demo sa akin nung una ko tong binili. Ayan, nandito naman tayo sa Lumina Home SpaceX, isang ating na project. Basta hindi lang naman makalat. Ito naman madali namang ayusin to. Hindi na tayo maglalagay nito. Yun nga lang, mas mabilis na paraan to. Kung ng hollow blocks yung ilalim nito, pagka ginawa yung kailangan po. Yun din po yung gagawin dito para sa main door. Ito, nabigyan na ng preparasyon to. So ito yung update natin dito sa Phase 5 project natin. Ito ko na po tatapusin yung vlog natin ngayong araw ng linggo. Ayun yung mga, yung contractor na yon, medyo bakante po sila. Pwede. Ito nga pala si Jet Li. Yan. So bihira lang naman natin gamitin to. Ginagamit lang natin to kapag maganda yung weather or talagang kailangan natin kuhaan yung mga aerial shots dun sa project. Tapos kahapon pumunta ako sa Phase 6. So ito na nga po pala yung ginagawa kong plano, puro na nakausap ko. Magandang araw po kila client owner. So ito yung Adriana project natin, Inner Townhouse. Yan sa Lumina Phase 6. Siya nga pala mga karos, yung ano nga pala natin, itong air compressor na binili ko po sa Inco, na meron po siyang 50 liters air compressor, nagkaroon ng problema, hindi na po gumagana. So ito, bagong bago po to. Ang unang gumamit nito si Jamil. Tapos ginagamit naman po namin siya ng maayos, ng tama. Nagulat na lang po kami, wala na po siyang power. Ayan, bali asikasuhin po namin to ni Mrs. Tapos meron nga po palang nagpapa-ocular sa atin ngayong umaga dito sa Lumina Home SpaceX din. Kaso nga lang, yan 10:30 na pero wala pa po sila. Siguro baka malate. Unahin na lang po muna natin to. Yan, unahin natin. Tapos magbibigay rin ako ng update dun sa nagawa po rito sa Lumina Phase 5 at saka sa nagawa sa Lumina Home SpaceX, yung ongoing project natin sa Block 14. Ayan po, mga alaga natin. Kumain na ba kayo? Ha? Kumain na? Kumain na ba sila? Malaki-laki na to. Dati ganyan lang yan. Lalo na to. Makulit to eh. Yung parrot na yan eh. Ayan o. Lapad na. Lapad na rin nila. Pagka ginaganyan mo yan eh. Ang sama ng weather kanina eh. Makulimlim pero ganito. Hindi naman maaraw pero makulimlim. Yan, may part na madilim ang kalangitan. Yan. Siya nga pala, mayroong pumasok na trabahador natin na talagang ayaw talaga mag-day off. So bibisitahin ko rin sila, pero sa iba po sila gumagawa ngayon. Tara. Yan, dadalhin natin sa Inco Tansa branch. Yan, air compressor. Dito pala gumagawa yung tropa oh. Kay Richard! Kay Richard! Ayan oh. Kay Richard. Sino kasama mo? Sino kasama niya? Sila Bilog? Sila Bilog. Ayan. Sideline. Ayan na. Tara. Dito na tayo sa Inco. Sabi daw nila meron lang daw nire-reset dito, kaso nga lang ayoko lang talagang galawin. Mas maganda yung matutunan natin kung paano. Ayan na. Ano ba yung ginagawa ni Mark? Yung may ano dyan, yung akala nila yung wala ng ay gumana kasi mga sana eh. Yung sa mga switch, okay lang to? Hindi lang may reset ko. Wala may pinipindot dyan. Yun eh. Saan ba banda?
Ah, dito, may pinipindot lang dyan. Try mo, sana yun lang. Kaya nga Kasi eh. yun lang madalas. Oo. Oh, yun nga oh. Ayos ma'am, ayos. Kaya nakakat siya, sir. Oo. Basta pag nag-trip, sir, lagi nyo double check. Ayun lang. Tapos, Yun nga, buti pag naman. ito, hindi yung maandar, sir. Robotin nyo lahat. Tapos potato. Tapos pag nakita nyo nakamat yan, push nyo lang. I-push lang. So, Ay, salamat. na lang ulit. Sige. ayun. Sige. Okay lang. Oo, okay na. Madalas ma-confuse. Yan, okay na tayo. Yan, maraming salamat po sa mga staff ng taga-Inco rito sa sa Tansa. Napakagaan nilang kausap. So ito nga, kabago-bago lang. May reset button pala to. Yun lang siguro yung hindi na demo sa akin nung una ko tong binili rito. So yan, okay na tayo. Oo, reset button lang daw. Eh kasi ayoko siyang pakialaman. Pero okay na kayo? Oo, okay na. Kasi baka alam mo na baka masira, lalong masira kaya ayokong galawin. So, yun, okay na tayo rito. Tataka rin ako kasi bago pa eh. Di ba? Yan na. Tara. After lang natin manggaling sa Inco, yan, dumaan lang kami ni Mrs. dito sa SM Tansa. Yan. Meron lang tayong konting pinamili. Update tayo rito sa Anyana Bel Air West Project. Yan, tingnan natin yung mga nagawa dito ng tropa. Oh, yeah. Dito tayo sa Anyana Bel Air West Project. Yan, magandang araw kay client owner dito, kila client owner. Happy Sunday. So ito yung update. Bali ito yung update po rito. Yan, nakapag-install na po sila ng tiles. Yan. Yung tiles na ginamit dito, yung parang sa naging project natin sa phase 3. Kulay gray nga lang yun. Tapos yung tiles na ginamit dito sa may balcony, yan dyan, yun din yung ginamit natin dito. Yan sa harapan ng bahay, hanggang sa mapunta na po yan dito sa may corner area. Yan. Yan na yung covered ng tiles. Okay, meron akong konting i-discuss sa inyo sa paggamit po nitong ceramic. So sa Mariwasa Philippines, naglabas po sila ng bagong diskarte or bagong pamamaraan para sa installation po ng mga ganitong ceramic tiles. Ang nakagabian natin, kahit naman na noon pa, panahon pa ng mga veterano, ito po ay binababad. So binababad po daw to. Ngayon, according sa Mariwasa, ang sabi daw nila is ang mga ceramic ay dapat hindi daw binababad. Kasi kapag binabad po daw to, mag-absorb po to ng tubig. Yan, pag nag-absorb yan ng tubig, yung cement content na ginagamit natin may tubig na. Tapos yung adhesive cement na pinapahid natin dito ay may tubig na rin. So yun is nakakababa ng tibay ng isang tiles installation. So ibig sabihin, maaaring magkaroon ng diferensya, maaaring humina yung strength ng cement kapag masyadong marami yung tubig. So kaya sa makikita nyo sa mga video namin, na ito po ay pinapahiram po namin ng ready fix. Yan, mas maganda po yun kapag Mariwasa, kagaya nito, Mariwasa or yung tinatawag na ceramic tiles is maganda po is yung adhesive cement, lagyan nyo po ng ready fix, wala ng tubig, ipahid natin dito. Kapag medyo tuyo na po siya, papahira na po natin siya ng adhesive and diretso install na. Yun po. Sana meron akong nabigay na konting idea tungkol doon. Kaya napapansin nyo sa mga vlog namin, hindi na po kami nagbababad ng ceramic tiles sa tubig. Hindi na po namin yan binababad. Ayan yung covered ng tiles. Bali, ito na nga po pala yung covered ng tiles. Yung binili ko yung mga tiles na 40x40, yan, ano po yan, halos sakto or pakulang. Para alalay na lang po tayo kapag nagkulang siya. So ito pa, mayroon pa tayong mga ilang box dito. Ayan o. Ang isang box nito nasa 12 pieces po yata. Ang isang box. Tingnan nga natin. Ayan. 12 pieces nga sa isang box. Tapos mga ano pa to, lagpas 10 pa ho to.
1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 boxes pa. Tapos meron pang mga ano rito. May mga tira pa. Ayan, ito muna yung update. Galing na ho kasi kami ng Tansa, tsaka galing kami ng Inco. Naisip ko na daanan na rin to ngayong araw ng linggo kasi ilang araw na rin po akong walang update dito. Pero yung trabaho naman po rito ay tuloy-tuloy lang. Dire-diretso lang naman po. Tara. Ayan, nandito naman tayo sa Lumina Home Space 6, isang Athena project. Ayan po, bali house extension po yung unang pinaumpisahan natin dito. Siya nga pala, yung workers natin dito, umuwi po sila sa ano ngayon, sa Bulacan. Yan, yan, nakapondo na tayo ng buhangin dito. Tapos basta hindi lang naman makalat. Ito naman madali namang ayusin to. Yan, ito yung mga nagawa. Nagpoporma na po sila rito. Ayan. Ayan. Yan ang priority natin dito is makapag-slab tayo, makapagbuhos. Ayan, pag napagbuhos tayo rito, dire-diretso na po yan. Ayan siya. Siya nga pala, meron kaming isang diskarte na ginagawa dito. Pero yung karpentero natin dito, hinayaan natin siya sa ano niya, sa diskarte niya. So para hindi na maglagay ng runner na to, maaaring mag-hollow blocks tayo na hanggang dito na. Tapos ang importante lang nun, yung pinaka ganito, ibabaw ng hollow blocks, kailangan po siya na naka ano, finish po, finish. Yan, tapos mas maganda, naka waterproofing po siya. So ang dahilan po nun, para yung buhos natin dito sa biga ay hindi aabsorbin ng ano, hollow blocks. So kasi hindi na tayo maglalagay nito. Yun nga lang, mas mabilis na paraan to. Dahil kung mag-aasintado tayo, hindi ganyan ang itsura pa ngayon yan. Pero ang kagandahan nun, makakatipid na tayo rito sa kahoy. Kasi yung asintada na to, aasintadaan naman talaga yan eh. Yung pader na yan kapag natapos to. So makakatipid na tayo sa ano kagad nun, sa forma dito. Yun po sana yung isa sa magandang ginawa dyan. Kaso nga lang, yun nga, medyo tatagal pa. So ito mas mabilis kasi yan na pinormahan na kagad dyan. Basta ang importante is yung pinakailalim or yung ibabaw ng hollow blocks, yung ilalim nito. Pagka ginawa yung kailangan po finish yung ano, yung ibabaw tsaka naka waterproofing. Ayan. Day up tayo ngayong linggo rito. Ayan, sa ngayon bali yung forma lang po muna yung asikasuhin natin dyan. Tapos orderin na natin dyan yung, ano, yung pang steel deck natin. Baka sa Martes or Miyerkules nandito na yon. Yan para maisalpak na dyan. Ayan. Ito muna yung update dito sa Space 6 project. Ang susunod natin pupuntahan mamaya yung Phase 5 project natin. Yan na. Tara. Bumili kami ng turon, no? Ayan, no? Salubong kila Aki at saka kay Ate Chanel. Ayan. Masarap yung turon dyan, yan, no? Pag alam mo, pagkalabas mo rito sa Aluminum Space Phase 4, yan. Araw-araw nagtitinda yan, no? Pero mga ganitong oras. Hindi overripe yung ano niya. Oo, yung sakto lang, no? Sobrang tamis. Binisita ko yung tropa. Ayan, bali bahay ito ng pinsan ni Mrs. dito sa Lumina Homes. Ayan. Haba. Dalawang bahay. Tatanggalin na pala yan, lilipat na rin. Ay, ayos. Tatakpan na. Nalagyan mo siya ng hollow blocks eh. Ito yung dating kwarto, no? Ay, yung pintuan nito ililipat doon. Hindi, open lang yun. Open na to. Ito, TNB, CR. Lumaki, no?
Yung butas, bakit hindi na lang doon sa likod? Yung butas. Kaysa dyan, no? Para clean naman sabi. Pag yung buga ng aircon yan, pag may nakatambay, Ano pa rin yung isang gabi lang naman gagamit, ginagamit. Okay. Ayan. Ay, may kisame na. Presko. Ang sarap tumambay, no? Pag yung break time nyo kanina, dito lang kayo. Sarap na gano'n, oh. Presko. Mag-aalaga rin sila ng isda. Ayan, oh. Isda. Ayan, oh. Presko rito kasi open na eh. Tapos maraming puno. Binisita ko lang sila rito. Hanggang alas 5 lang kayo? Or overtime? Overtime. Oo. Dito na tayo sa Lumina Home Space 5. Yan, magandang araw kila client owner. Yan, hindi natin nasama to kahapon sa update natin. Ayan o. Naka-natural varnish po yung pintuan ng dalawang kwarto doon sa second floor. Tapos ganoon din po yung gagawin dito para sa main door. Ito, nabigyan na ng preparasyon to. So buti na lang na nasira yung air compressor. Pero hindi naman siya sira, akala lang natin sira. Yan, may sobra pa po tayo. Meron pa tayong isa pa, ayan. Tapos ito, naka-blue sack na rin po pala ito. Hindi na umabot yung blue sack namin, 20 meters po to. Pero nalagyan naman natin yung sa second floor. Yan, hindi na umabot dito. Yung tiles naman dito, madali siyang linisin. Yan, hindi naman sobrang rough yung tiles. Ito yung sa TNB. Ayan, patapos na yung sa TNB. Yan na, nagkulang lang po ako ng tiles dito, dalawa. Yan, minsan kasi pagka merong niche, ito, sinasakto natin yung bilang rito. Pero pag merong niche, yan yung sidings kasi nito, nilalagyan din. Kaya, yun ang hindi nakakasama sa bilang. Ayan, TNB, oh. Ayos na. Ganda na. Ayan. Kasya kaya tayo rito? Mukhang hindi ako kasya rito. Ayun lang, hindi tayo kasya. May harang to. Ginawa rito para makatungtong, no? Kaya nilagyan ng harang. Ayan, mano na rin po yung ano yan, yung sa taas. Marami na po siyang masilya. Kumbaga, masilyado na yung mga pader dyan. Hindi lang tayo makakakit. So, ito yung update natin dito sa Phase 5 project natin. Ganda ng ilaw, oh. Bali, strip light na lang po to. Tapos yung mga pin light dyan, ibababa. Ibababa yung mga pin light para hindi madumihan. Tapos lalagyan po ng plastic cover. Tapos ito naman yung kasunod. Yung pag-install po ng tiles dito. Susunod natin yan. Mga karos, bali, dito ko na po tatapusin yung vlog natin ngayong araw ng linggo. Ayun yung mga update sa ating mga ongoing project. Yung tropa, hindi man sila nakapagtrabaho ngayon sa mga project natin, pero nagtrabaho pa rin po sila. Kailangan nila ng extra income sa iba. Siya nga pala mga karos, idagdag ko lang. Dito pala sa Lienaki Builders, pumapayag po kami na yung mga tao natin na mag-extra po sila. Kahit kanino, pero sa mga contractor po na kagaya namin, isang beses lang po na kami pumapayag. So alam niyo naman na maraming issue sa constructions. Kaya iniingatan din po natin yung relasyon natin sa trabaho. Ayan, kunwari meron pong contractor na humiram po sa kanila, isang beses lang po tayo pumapayag. Kasi syempre, marami rin po tayong naka-line up na trabaho.
Yun. Yung mga tao nga pala sa New Leaf, kung bakit po sa atin nagtatrabaho yung mga tao na yon, kaibigan ko po yung humahawak sa kanila na kontraktor. Tapos yung kontraktor na yon, medyo bakante po sila ng ilang buwan na. Kaya pinahiram muna sa atin yung mga tao. Yan, syempre maganda rin yun para natutulungan din natin yung ibang tao. Mga karos, see you on my next vlog. God bless. Ito, paalam po muna. Tara.